kasaysayan ng pagkakatatag ng Magsaysay United Church of Christ. Ang simbahang protestante dito sa Magsaysay ay nagsimula noong taong 1910 na kung saan ay Rizal, Pangulo pa noon ang pangalan. Si Ginoong Agathon Castro, miyembro ng Methodist Episcopal ng Bangkal, Guagua, ang nagpasimula ng pananampalatayang protestante dito sa Magsaysay. Si Pastor Teodoro Panlilio, ang pastor, at si Ginoong Agathon Castro ang nagturo sa mga kabataan ng pag-awit. Naging kasapi nila ang mga sumusunod. Mag-asawang Francisco Camaya, Alejandra Morales, Eustaquio Morales, Benigna Morales, Ambrosio Morales, Isabel Miguel, Simplesio Menjola, Enrique Roncal, Julio Manlulu, at Antonia Beroy. Ang pananambahan noon ay nagaganap lamang sa mga bahay ng bawat miyembro. Ang lupaing pagmamayari ni Ginoong Francisco Camaya ang naging permanenteng lugar, pananambahan, na kung saan ay itinayo ng kongregasyon ang isang maliit na kapilya. Naging formal na kongregasyon ng dati ay misyon lamang ng Methodist Episcopal Church ng Rizal. Mula taong 1910 hanggang 1933, naging bahagi ang kongregasyong ito ng Methodist Episcopal Church. At sa taong 1933, ang kongregasyon ng Magsaysay na Rizal pa noon ay umalit sa siyam na kongregasyon ng Philippine Methodist Church na umabot hanggang taong 1948. Ang mga sumusunod ang mga naging pastor sa panahong iyon. Pastor Fernando Pinlac, Pastor Jose Luwat, Pastor Pedro Sison, at Pastor Pedro Sanqui. Sa taong din 1948, naitayo ang komperensyang dito sa Pampanga, ang United Church of Christ in the Philippines, West Central Luzon Conference. Ang ating kongregasyon dito sa Magsaysay ay isa sa mga naging iglesia lokal ng komperensyang ito, kaya ang dating Philippine Methodist Church ay naging United Church of Christ in the Philippines. Ang mga talong pangalan ang mga naging pundasyon ng iglesia lokal ng Magsaysay. Mag-asawang Jeremias at Concha Serrano, Attorney Salvador at Loretta Morales, Gregorio at Virginia Morales, Loling Munoz, Astor Manlulu, Elizabeth Camaya, Pastor Ben at Piding Ocampo. Itinuloy ni Pastor Fernando Pinlac ang kanyang misyon sa iglesia hanggang taong 1957. Taong 1958, nang nadestino si Pastor Porfirio Beldan dito sa Magsaysay at ang pananambahan ay inilipat sa lupang donasyon ni Ginoong Simplesio Menjola. Ito po ang kinatatayuan ng ating iglesia sa kasalukuyan. Sa mga panahong iyon, walang kapilya at tayong toda lamang ang gamit ng pananambahan. Dahil sa malasakit, kasipagan, at pagnanasa ni Pastor Porfirio Beldan, naitayo ang isang maliit na kapilya sa tulong ng mga Amerikano sa Clark Air Base. Ang kanyang asawa na si Antonita Beldan ay buong pusong sumuporta sa layunin ito. Ang pananambahan ay naging masigla at ang pananampalatayang espiritual ay lumago. Ang mga sumusunod ay ang mga nadestinong pastor dito sa Iglesia Magsaysay. Pastor Catalino Martin, Pastor Silvestre Manlapas, Pastor Nakason Rivera, Pastor Mariano Mendoza, na naging katuwang sina Pastor Gil Pangaliban, Gloria Mendoza, at Pastor Romeo Diwa, na kung saan sa kanyang panahon ay binago ang maliit na kapilya. Taong 1988, si Pastor Leonardo David ang nadestinong pastor. Ipinagpatuloy niya ang pagpapagawa ng kapilya kasama ang kanyang asawang si Pura David at Pastor Ben Abara. Taong 1990, pinalitan ni Pastor Cornelio Rivera si Pastor Ben Abara bilang katuwang si Pastor Leonardo David sa paglilingkod sa iglesia.
taong 1995 nang makibahagi si Pastor Armando Gobiola sa pananambahan. Naging katuwang din sa gawain sa Salvacion Ocampo bilang Sunday School teacher ng mga bata. Ang ating iglesia ay dumaan sa mga pagsubok at problema. Lumipat sa born-again Christian ang ibang kasapi. Sa taong 1998 ay muli na namang nahati ang kongregasyon. Nagtatag sila ng ibang pananambahan sa pangunguna ni Pastor Leonardo David. Sa panahong iyon, si Pastor Cornelio Rivera ang naitalang kahalili ni Pastor Leonardo David. Sa malasakit, katapatan at pangunguna ng mag-asawang Nardo at Mariana Reyes, Purita Cosme, Moises at Tess Makatuno, Apang Itang Bildan, Milka at Rico Dizon, Priscilla at Ador Roquillo, Emanuela at Mario Paulet, Lilia Castro, Dalisay Morales, Abenabet at Aurelia Morales, Armando at Filomena Morales, Sita Morales, Marie Extender, Dong Manlulu, Roger at Budik Pamintuan, Prosy Lagman, Jimmy at Lalaine Morales, Ariel at Lani Gomez, Rebecca Reyes, Alan at Marita Morales, Boy Munoz, Mario Bagliano at matatanda ng iglesia na sina Lolly Munoz, na ipagpatuloy ang hinanang pananampalataya. Ang iglesia ay naging bahagi rin ng iba't ibang aktibidad ng komprehensya, tulad ng Christmas Institute at Summer Camp sa mga kabataan, Annual Session Conference, Fellowship of the Liscoin, at iba pa. Taong 2002, nang idao sa kauna-unahang anibersaryo ng simbahan, 72 taon na noon ang iglesia. Mula noon, taon-taon na ang pagkulitan ng anibersaryo. Taong 2004, pinalitan ni Pastor Gloria Avenida Dilla si Pastor Cornelio Rivera. Sa malasakit ng ibang miyembro, umunlad ang simbahan sa aspektong pisikal. Nagkaroon ito ng aircon at napinturahan. Ito ay naisakatuparan sa panguna ng mag-asawang Mario at Emanuela Paulet at ang chairwoman na si Marieta Reyes. Ibinalik din ni Molet Martin ang kanyang suporta sa gawain ng simbahan. Nanatili ng 6 na taon si Pastor Adila sa iglesia mula taong 2004 hanggang 2009. Naging katuwang niya sa paglilingkod sina Chesel Luwat, Ivy Joy Castro, Cristina Dizon at Kristen Daniel Gomez bilang mga organista. Si Annabel Garcia, magkapatid na Ivy Joy at Elaine Castro bilang mga Sunday School teachers. Sa mga bata at sa teachers sa mga bata at si Prosy Lagman ay nag-umpisang nagturo ng Sunday School sa mga matatanda. Ang iglesia ay lumago dahil sa mga anak ng mga pamilyang kasapi at sa mga anak ng mga miyembrong nagpalit-loob sa iglesia. Sa pananatili sa bansa ni Josie Alipio, ibinigay niya ang kanyang panahon para sa ipuunlad ng iglesia. Hinikayat niya ang mga kabataan sa pangunguna ng kanyang anak na si Jormadet Cosme upang mabuong uli ang Christian Youth Fellowship. Nagkaroon din ng partisipasyon ng mga UCM sa pangunguna ni Boy Munoz, ang chairperson ng lokal. Katulong ang konseho ng iglesia na paganda ang kasang pastoral at ang pananambahan ay naging masigla. Subalit ang pagpanaw ni Lilia Castro ay nagdala ng labis na kalungkutan at kawalan sa iglesia dahil sa mga responsibilidad na kanyang ginagampanan. June 1, 2010, ginanap ang 62nd Annual Session ng Komperehensya dito sa iglesia lokal ng Magsaysay. Si Reverend Eduardo Jimenez ang kahalili ni Pastor Dilla bilang administrative pastor. Siya ay naglingkod ng 6 na taon mula 2010 hanggang 2016. Sa mga panahong ito, nagsimulang magbigay ng inspirasyon sa mga miyembro ang pagkakatatag ng Christian Youth Adult Fellowship. Sa pamumuno ni Ivy Joy Castro
at ang partisipasyon ng CYF at mga bata sa pamumuno ni Lloyd Morales na umpisahan din ang proyekto ng Building Fund tuwing linggo upang matugunan ang pangangailangan ng pang-struktura ng Iglesia. Nagkaroon din ng mga lay preachers sa panahon ito. Sila ay sina Josie Alipio, Lani Gomez at Annabel Garcia na naging katuwang ng pastor sa Sunday School at pagbibigay ng mensahe. Taong 2016, natapos ang termino ni Reverend Eduardo Jimenez. Naging masaya at malungkot ang panahon ito. Maayos namang natutugunan ang mga programa at pangangailangan ng Iglesia. Subalit nagsimula ang kalungkutan nang dumaan sa iba't ibang karamdaman ang ilang miyembro. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi naman tumigil sa paggawa ng tungkulin ang lahat. Ang pagkakasakit ni Josie Alipio ay nagkaroon ng malaking epekto sa Iglesia. Dahil dito, itinuloy nila Lani Gomez at Annabel Garcia ang kanyang tungkulin. Sinimula ni Reverend Gloria Avenida Dilla ang paglilingkod noong Hunyo 5, 2016. Naging maunlad ang pananambahan sa panahong ito hanggang sa may baba ng konseo ang planong pagpaparenovate ng simbahan. Marami ang nakibahagi at tumugon sa mga miyembro sa proyekto at ito ay naisakatuparan sa taong 2019. Sa tulong at malasakit buhat sa ibang bansa, sa pangunguna ng mag-asawang Mario at Emanuela Paulet at ang pagtutulungan at pagkakaisa ng mga miyembro, natapos at napaganda ang simbahan. Marami ang naging pagbabago sa daloy ng pananambahan, sanhi ng pandaigdigang sitwasyon. Ang global pandemic na sanhi ng COVID-19 ang nagbago sa uri ng pamumuhay sa buong mundo. Dahil sa matatag na pananampalataya at pagmamahal sa Diyos, hindi natinag ang mga miyembro sa paggampan sa kanilang tungkulin sa Iglesia, bagkus lalong pinag-init at ipagpatuloy ang malasakit at tapat na paglilingkod. Naging katuwang din sa mga gawain sa panahon ito si Rosie Lagman bilang Sunday School teacher. Ipinagpatuloy ni Pastora Gloria Avenida Dilla ang termino hanggang taong 2022. Hunyo 2022, sinimula ni Pastor Rogelio Orali ang paglilingkod bilang administrative pastor ng Iglesia Lokal ng Magsaysay. Katuwa ang mga sumusunod sa gawain ng simbahan: Rosie Lagman, lay preacher; Annabel Garcia, Sunday School teacher sa mga bata; at Bong Morales, CYF coordinator. Naging mabunga ang kanyang pagsusumikap na mapayaman sa pananampalataya ang lahat, katuwang ang kanyang asawa. Marami ang naging aktibo at lumaki ang bilang ng mga miyembro. Sa tamunting ito, nailipat ang titulo ng lupang kinatatayuan ng Iglesia sa pangalan ng United Church of Christ in the Philippines, Magsaysay. Sa taong 2023, naragdagan ang bilang ng mga air conditioners sa loob ng simbahan. Ito ay naging posible dahil sa pagnanasa at pagtutulungan ng mga miyembro mapagaan ang pananambahan dulot ng lumalalang init ng panahon. At hindi naging hadlang ang sitwasyon ito sa pagpapatuloy ng mga gawain sa simbahan, lalo na ang mga natatanda. Naipatayo rin ang karagdagang palikuran at napapinturahan ng pastoral house. Sa pangunguna ng Bildan Paulet family, napalagyan ng kisame ang 2 kwarto nito. Sa kasalukuyang taon, isa pong panibagong proyekto ang ating inaasahang matapos, ang function room. Ang pagkakaroon po nito ay malaking tulong upang maisagawa ang iba't ibang aktibidad ng ating iglesia tulad ng Bible study, choir practice at iba pa. Ating po itong idulog sa Panginoon upang maging matagumpay ang proyektong ito. Sa tulong at malasakit ng bawat isa, may katagumpayan na nagpapadaloy ng masaganang pagpapala ng Diyos sa ating